Isang mapagpalang araw po ng Sabado, May 16, 2026. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-share ang ating update. Maraming salamat po. Mga kababayan, mga kaibigan ko, mga senior at mga nanay-tatay natin, nakakaranas po tayo ngayon ng mga pag-uulan, lalo na kanina madaling araw pa. Ngayong umaga naman, maulap na kalangitan at bahagyang mga isolated light rains ang ating nararanasan. Yan po ay sa tinatawag natin o dahil sa tinatawag natin na frontal system. So itong frontal system ang senyales din na malapit na tayo sa habagat season. Pero bago yon, una munang mabubuo ang southwesterly wind flow na manggagaling po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon titignan natin yung pinakadirektang lagay ng ating panahon at kung makakaranas pa ba tayo ng mga pag-uulan sa mga susunod po na mga araw. Sa pinakahuling pong pagkatala, inahin na rin sa Pag-asa, meron pa rin po tayong low pressure area. Ito po yung dating bagyong Kaloy, no? Huli ho itong namataan na meron pong lokasyon na 980 kilometers east of Central Luzon. At wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. As you can see naman mga kaibigan, palayo ng palayo itong LPA na yan. Unlikely ang category, pwede na rin malusaw yan sa mga susunod po ng mga oras o mga araw. So hindi natin dapat pangambahan etong low pressure area na nasa unlikely ang category. Ngayon, silipin muna natin mabilisan etong ating tropical cyclone threat potential and then ipapakita ko sa inyo no kung ano nga ba ang nagiging epekto nito pong tinatawag natin na frontal system, kasi etong frontal system po ay patuloy pong nararanasan ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. At ipapakita ko muna sa ating tropical cyclone threat potential, meron tayong namamonitor sa pagitan ng May 14 hanggang sa 20, isang low pressure area na manggagaling po dyan po sa may silangang bahagi ng ating bansa, no? At kung makikita nyo, low chance ang category. Sa week 2 naman ng Mayo, May 21 hanggang sa 27, may papasok na low pressure area sa pagitan ng petsa na binanggit ko. At yun po ay nasa low chance ang category. So maging alerto at maging handa dahil nga po nasa malapit na tayo sa habagat season at meron na tayong tinatawag na frontal system. Yan na po yung senyales na malapit na nating maranasan ang tag-ulan. Malapit na yung tag-ulan. So ngayon po ito. Ang frontal system po sa ating forecast weather condition ay nakakaapekto po sa malaking bahagi ho ng Batanes at ng Babuyan Islands. At ang Batanes at Babuyan Islands makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa frontal system. May mga tsansa po ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area sa mga lugar po na aking binanggit. Explain ko ng mabilisan, ito po tinatawag natin na frontal system. Ang frontal system po mga kababayan ko, ito po yung hangganan ng dalawang magkaibang air mass sa atmosphere natin. So ito po, no? Meron tayong dalawang uri kasi ng air mass. Ito yung frontal system. Meron pong cold air mass. Galing po sa Siberia, malamig at medyo tuyo. Parang ito yung sinasabi natin na kahalin tulad po ng northeast monsoon. Ito pong frontal system na ito, medyo malamig. At yung pangalawa naman, yung warm air mass galing sa Pacific Ocean, mainit at basa. Yan naman yung kahalin tulad ng easterlies. So ngayon, dahil nga po sa frontal system na umiiral nito, yung pagsasalubong po ng dalawang air mass na yan, nabubuo yung frontal system. At doon po unti-unting nagkakaroon ng sirkulasyon ng hangin dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na siya naman po nabubuo para maging southwesterly wind flow o hanging habagat. So ngayon, ipapakita ko ho sa inyo yung ating pinaka-live po na mapa and then may explain ko sa inyo yung mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Sa ngayon po kasi ay maulap na kalangitan umaga pa lamang at inaasahan bandang hapon sa gabi may mga chance po ng mga localized thunderstorms. Kung makikita nyo sa ating mapa, nandyan pa rin ang LPA na dating si Bagyong Kaloy. At bagamat wala naman tayong panibagong bagyong minomonitor sa ngayon, wala rin panibagong LPA ang frontal system. Ito po yung makikita nyo hangin na yan. Yan yung tinatawag natin na frontal system. Yan yung senyales din o nagiging signal para mabuo yung tinatawag natin na hanging habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Sa parte po ng Metro Manila,
ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, may mga tsansa o mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms lalo po sa hapon at sa gabi. So kung makikita ho ninyo, ang easterlies o yung maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ay halos wala na rin yung epekto nito, no? Bagamat meron pa rin tayo nararanasan na maalinsang hangin, hindi na kagaya nung mga nakaraang mga linggo o mga araw na talagang sobra po ang init. So eto po, no, ang habagat po o southwest monsoon, totally mararamdaman o mararanasan natin yan katapusan ng Mayo, first week hanggang sa second week ng June. Andyan na po yung pagpasok ng habagat. Ang ibig sabihin ho nito, mga pag-uulan, mga localized thunderstorms, mga LP at bagyong inaasang papasok sa ating bansa. Sa kabilang banda, meron din tayong update sa tinatawag na Super El Nino and late 2026 pa yung mararanasan sa pagitan ng Oktubre hanggang sa Disyembre. Ang ibig sabihin nito, maagang matatapos ang rainy season at tag-ulan sa atin at mararamdaman naman. Ito nga pong tinatawag natin na Super El Nino. And ipag-pray natin na hindi po yun matuloy. Kung titignan nyo, no, merong mga sirkulasyon ng hangin tayong binabantayan pa rin. Kasi dahil nga po sa frontal system na yan, dyan banda sa extreme northern Luzon, mataas ang tsansa na mabilis ang development ng mga low pressure area, lalo na mga LPA na manggagaling po sa silangang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, ito nga pong frontal system ay nagbibigay ng dalawang klaseng moisture, no, at ipinaliwanag ko po yan sa inyong mabuti. Ito po ang magiging epekto. Once po na nagtuloy-tuloy ang frontal system sa mga susunod na mga araw, mas mapapaaga naman ang epekto o pagkabuo ng southwesterly wind flow o yung tinatawag natin mahinang habagat, or ito rin yung senyales na magkakaroon ng southwest monsoon. Una, southwesterly wind flow, kanlurang bahagi ng ating bansa. Kapag na-develop po yan, magiging southwest monsoon. Ang southwest monsoon kaya mag-trigger o magpalakas ng mga mahihinang bagyo. Kahit itong dating bagyong Kaloy o na ngayon ay LPA na lamang, kapag meron tayong habagat, natitrigger ito para mapalakas. Bagamat wala tayong ibang weather system bukod sa frontal system, wala na rin kasi ang easterlies o mainit na hangin sa karagatang Pasipiko, hindi ito natitrigger para po mas lumakas. So ngayon, mga kababayan natin, mag-ingat, lalo na po ang parte ng Metro Manila na siyang malapit dito sa sistemang frontal, sa frontal system. Kaya mga parte po ng extreme northern Luzon, maapektuhan. Sinabi ko na ang frontal system magdudulot ng mga pag-uulan, maulap na kalangitan, at lalo na sa madaling araw sa umaga. Padang hapon may mga tsansa, mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon po, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating manahon. Maraming salamat po.